Hi angels and free spirit, welcome to Lord Charms Tarot, and today is reading as another collective energy. So yung title po natin ngayon is ano ba yung prediction sa'yo ngayong April. Ayan, ano yung prediction sa'yo ngayong April 2024. Ayun. So medyo nabablanko. Maraming salamat nga pala po doon sa mga nagpapa-personal reading at saka yung mga nagpapagawa po ng ritual. Ayan po. Nasa description box po yung link kung saan nyo po ako pwedeng kontakin. I-message nyo lang po ako po doon, direct. Ayan, doon po kayo mag-inquire kung ano po yung mga services na ino-offer po natin. Ayan, so ano po yung prediction? Prediction ngayon sa'yo, ngayong April. Ayan, so ano yung prediction sa'yo ngayong April? Situation, challenge, advice, and outcome. Pagdating po sa ito, in general, maring career ninyo, maring health, maring love life, maring kung ano man yung personal na interest ninyo sa buhay ninyo. So, alamin po natin, no? Okay, sa situation ninyo, meron kasi ako nababibe dito na option. Hindi ko alam kung anong option yun, yung choices, yung pinagpipilian nyo. Kasi may nababibe ako dito na merong, antay dito yung okay naman yung interest mo. Kumbaga maganda naman yung layunin mo o yung purpose mo. Ayan, individual. Pero, yung isa kasi medyo nega, no? Yung hindi namang masama, pero parang panglamang. Alam mo, gets maybe ko sabihin. Kumbaga, meron kang kino-cover up na something, hindi ko alam kung ano yun. Kasi ito pa lang yung nakikita ko dito. Kumbaga, meron kang kino-cover na ayaw mong masira. Ayaw mong masira yung plano mo kasi yun lang yung inaasahan mo. So, anything regarding sa material, hindi, kumbaga, meron kang option 1, meron kang ding option 2. Yung option 1 na nakikita ko, meron kang kinikip na secret. Hindi ko siya maigano, pero hindi to sa ano, hindi siya yung seryoso na love life. Alam mo yon, hindi siya yung seryoso na love. Hindi siya yung seryoso na kumbaga na kaya mo kinikip yung tao kasi mahal mo. Hindi. Kumbaga meron kang interest o meron kang purpose sa buhay mo kung bakit yung tao na yon kumbaga ayaw mo siyang bitawan. Okay? Parang meron kang option 1. Kumbaga sa ano ba? Kumbaga sa relationship, two-timer ka, ganun. Pero hindi yun yung nakikita ko dito. Kaya mo lang hinahawakan yung tao na yun. Pagpalagay na natin na tao kasi in general tong reading natin, wala siyang pinipinpoint na tao ngayon o kwan. Kumbaga ano siya, ikaw lang yung nakakaalam eh. Ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung talaga yung purpose mo, kung bakit yung isa na yon ayaw mong bitawan kasi meron kang interest. Yan. Hindi naman siya, kumbaga sa'yo, makakabuti kasi makikinabang ka doon. Pero yung pinapakinabangan mo na yan, paano ko i-explain to? Yung pinapakinabangan mo na yun, yung tao na yon, kumbaga hindi lang ikaw yung makikinabang, meron pang iba. Gets nyo ba yung ibig sabihin? Alam kong medyo confusing yung sinasabi ko kasi wala akong binanggit dito na eksaktong question. Ang tinanong ko kung ano yung magiging next na mangyayari sa inyo nitong April. Pero palagay ko hindi siya nitong April nangyayari kundi present na to. Kumbaga start na siya ngayon o nag-start pa siya noong nakaraan o hindi ko alam kung kailan pa na, basta nag-start na siya. Kumbaga nasa present tayo, yung reading natin is nasa present. Onward. Ayan. So, wala siyang specific na date. Basta yung tinanong ko lang kung ano yung mangyayari sa inyo. Kumbaga, etong pinapakita niya sa situation nga, gaya ng sinabi ko, meron kang pinagpipilian na option. May tao, may pera, basta lahat in general. Kumbaga, kinikip mo yung tao na yon kasi meron kang purpose sa kung ano man yung purpose mo. Pero, hindi naman siya, kumbaga hindi naman ikaw lang yung makikinabang doon, meron pang iba.
Ayan. Sa challenges, ito kasi yung ano, yung nakikita kong challenges sa pagdadaanan mo. Mahirap siyang makuha. Alam mo yon, yung gusto mong mangyari, mahirap mong maabot o mahirap mong makuha yung gusto mong mangyari. Kumbaga hindi sumusunod sa'yo o hindi nakikisama sa'yo yung universe. Gets mo ibig ko sabihin? Kumbaga, mahirap mong i-please yung tao na paniwalain sa mga sinasabi mo kasi merong lies. Gets mo? Kumbaga sa white lies, kasi ikaw lang naman yung nakakaalam nun. Dahil yung tinatawag na white lies, kumbaga nagsisinungaling ka, pero behind the scene, merong negative at positive nun. Gets mo yung ibig ko sabihin? Ayan, gets mo ba yung ibig ko sabihin? Ngayon, yung pinagdadaanan nyo kasi ngayon, yung pagdadaanan nyo na challenges, yun nga, mahihirapan ka. Na kahit na mag-effort ka dito, kung ano man, yung buong, ibuhos mo lahat ng effort mo, mahihirapan kang makuha. Kumbaga, hindi mo siya kayang i-handle. Hindi mo kayang i-handle itong bagay na to, mahihirapan ka kasi maraming kumukontra, maraming nag-iisip ng negative sa'yo. Maraming hindi umaayon sa gusto mo o dun sa advocacy mo, hindi sila pabor, hindi sila sang-ayon sa gusto mong mangyari. Yun yung challenges sa pagdadaanan mo. Ngayon, sa advice, nakikita ko, no, meron akong nakikita na merong hindi magandang mangyayari sa'yo at doon sa kung kanino ka involved. Ayan. Merong matinding away, argue, na talagang pagtatalunan yung maigi, merong pisikalan na mangyayari, na sakitan ganito, na meron akong nababibe dito na paalisin ka or palalayasin ka, mga something ganon. O basta lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng effort mo, mawawala, masasayang, mauuwi sa wala lahat yung dito yung binuhos mong buong effort doon para lang makuha yung bagay na yon. Hindi ko alam kung anong bagay yon, pero yun yung nababibe ko dito. Kumbaga mahihirapan kang makuha. Hindi siya yung katulad nung yung pag winish mo nandiyan na o ginusto mo nandiyan na. Hindi ko man sinasabi na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Hindi. May choice ka na pwede mong makuha lahat ng gusto mo, pwede ring hindi. Kasi nga merong hindi sumasang-ayon doon sa gusto mong mangyari. Kumbaga merong hindi nakikiisa, ganyan. Hindi siya pabor doon sa idea na naisip mo o doon sa gusto mo. Kumbaga kasi nakikita nila, may nababibe din ako na ayaw nilang makuha mo yon kasi nga ayaw nilang masapawan mo sila, o ayaw nilang matalo mo sila, o ayaw nilang mas nakakaangat ka, o ayaw nilang ma-achieve mo yung goal mo kasi nga merong sikreto na merong lihim na inggit o galit sa'yo. Ganon. Pero, may chance din naman na ma-handle mo yung problem mo na yun. Kumbaga kaya mong i-handle yung yung problem na yun. Kasi nga, dahil nga sa gusto mo talaga, as in, yung eagerness mo na makuha yung gusto mo. O eto na talaga yung chance na, yung pagkakataon na matupad yung pangarap mo, matupad yung gusto mo, ganun, makuha mo. Pero yung sinasabi ko lang, kapag pangit yung interest mo, kasi ito yung nakikita ko, kapag pangit yung interest mo at hindi ka fair doon sa tao, lahat ng pinaghirapan mo, mababaliwala. Lahat ng effort na binuhos mo doon, masasayang lang. Kasi hindi rin sumasang-ayon sa'yo yung panahon. Kumbaga, hindi siya sumasang-ayon. Kasi, yung interest mo is, may consequences. Ganon. Kumbaga, yung gusto mo, para sa iyo lang. Kumbaga, meron kasi nababibe dito na selfishness eh. Alam mo yun, yung pagiging selfish mo is, yun yung nagiging reason kung bakit hindi mo makuha-kuha yung gusto mo. Ganon. Pero, may chance naman na makuha mo rin. Yun nga lang, maraming blockage, maraming humaharang, maraming tutol, maraming may ayaw, maraming sumisira doon sa mga plano mo, maraming ayaw na matupad yung mga gusto mo na mangyari. Ganun. So, yun yung nakikita ko ngayong April. Pero sa tingin ko, ito present pa lang, March o siguro nung nakaraang taon pa,
ganito na talaga yung pinagdadaanan mo ngayon na hindi mo makuha-kuha yung gusto mo dahil nga maraming tumututol, maraming hindi nakikipag-cooperate sa'yo. Ganon. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you and God bless. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you for watching.